Tatandaan regarding sa mga tinatawag na injuries, napaka-importante niya kasi para sa akin yan yung ang sagot natin, yung safety ng player lagi. Diyan sa rule 3 na yan, diyan talaga ako nakatingin. Okay? Kasi yung mga basic na mga rules diyan, alam naman natin yung talaga. Di ba? Lalong-lalo yung mga paraphernalias na yan, mga ano na yan, uniforms na yan. Alam naman natin yan. Di ba? Lalong-lalo na kapag nakakita tayong pandoble na maluwag, hindi natin pinapayagan yan. Kasi compress kailangan. Okay? Lalo tatawag kayo sa PSPL. Di ba? Pag nakakita kayo ng burloloy niya, itim. Tapos, ano siya, ang solid color niya, orange. Hindi pwede yun. Bawal. Di ba? Kailangan, kung ano yung solid color na uniform mo, yun din yung pandoble mo. Ayan ang ano. Okay? At hindi po pwede yung parang naka-leggings, tinakpan mo na lahat ng katakbaan. Hindi, sa FIBA kailangan yung balat may nakikita dyan. Okay? And then, katulad nga compress. Yung mga bakal na may padding, bawal yan. Kasi bawal makasakit, na makakasakit sa player. Bawal yung mga ganon. Okay? So, basically ako nakakonsentrate talaga ako pag ako nagle-lecture sa tinatawag na injury. Ngayon, may mga instances sa pangyayari sa injury ganito. Kung malayo naman ang na-injury, at ang may control ng bola, I think ang kalaban nila, of course, huwag natin bigyan ng disadvantage. Disadvantage. Huwag natin ihinto. Malayo naman eh. Di ba? Pabayaan natin maka-attack. Or pag na-rebound, or nakuha nila posisyon ng bola, yun ang pagkakataon na tumawag tayo ng injury. Kasi kontrolado na nila yung bola. Okay? Yun yung pagkakataon na bigyan natin sila ang tinatawag na injury timeout. Pero pag doon naman nangyari yung aksyon, ay yung injury, Diyos ko, huwag nyo nang hintayin yung huwag nyo nang hintayin. Di ba? Pituhin nyo na kaagad. Kawawa. Mamaya, masaktan palalo yun or mas lumala. Okay? So, ganun lang naman. Lagi nating tatantayan yun. Kailangan pakiusap lang sa mga referees na yung safety lagi ng players. Ipakita natin sa mga players na mahal natin sila. Na nagkikare tayo sa kanila. Okay? Yun ang importante. Para makagain tayo ng respeto mula sa kanila. Kung binabaliwala natin sila, hindi tayo makagain ng respeto sa kanila. Hindi tayo makagain ng respeto mula kay coach. At sa mga nanay nyo na nanonood. Okay? Pag nakita mo na kailangan talagang ihinto ang laro dahil may na-injury player, ihinto niya na, please. Okay? Huwag nyo nang patagalin. Okay? Para may iwasan yung talagang sobra-sobra, mamaya mabagsakan pa yan. Tayo pa masisisi yan. Okay? So, yung mga duties and powers naman ng head coach, alam na natin yan. Okay? Lagi lang natin tatandaan na si Captain Ball, hindi pwede, kahit sasabihin natin representative siya ng coach during the game, hindi naman pa pwede sumigaw sa inyo yan. Di ba? Pwede sila magtanong ng maayos. Ganun din naman si coach. Di ba? Pag nagtanong siya, maayos. Hindi naman pasigaw. At sabihin nyo lagi, huwag yung ugaliin na sinasagot nyo ang isang player o isang coach during the game. Lagi nyo sabihin na hintayin nyo munang magkaroon ng dead ball or ng timeout. And then yun ang pagkakataon na sasagutin natin sila. Nang maayos din. Okay? Kasi ganito yan, mga brother. Kapag alam nyo nagagalit na si coach, huwag nyo nang pansinin. Out of control na yan. Kapag nakikita nyo nagagalit ang player, huwag nyo nang pansinin. Out of control na yan. Huwag yung te-technicalin sa mukha. Huwag yung puntahan si coach technicalin doon. Pabayaan nyo munang lumabas ang kanyang galit, ang kanyang emosyon. And then, yun ang pagkakataon na pumunta tayo sa table para ibigay ang isang technical foul. Okay? Dahil ang isang tao, ang isang player, isang coach na out of control, hindi na po yan nakakapag-desisyon ng maayos. Kaya kayo, huwag kayo ma-out of control. Dahil kapag emosyonado, tensionado kayo, sa inyong pagre-referee, for sure, 100%, masisira na ang focus nyo at hindi na kayo makaka-decide ng maayos. Kaya kalmahan lang natin. I-relax lang natin ang sarili natin pag no-officiate tayo. Di ba? Kasi, ang taong relax, ang taong kalmado,
nakakapag-desisyon yan ng tama. Basic lang yan sa buhay natin. Pag galit ka ba, tama ba ang nagiging desisyon mo? Hindi, di ba? So, ganun lang rin yan sa pag-o-appreciate natin. So, yan natin, ihinto natin ang ating pagtalakay sa mga, yan, mamaya naman uli natin itutuloy. Okay? Para sa ibang topics natin patungkol sa rules and regulations. Sir Albert, takal muna natin. Siyempre, unti-untiin natin para mas lalo natin maintindihan. From Article 8 hanggang Article 16 muna tayo. And then the rest, mag-break time muna tayo. Then pagbalik natin, mamaya na pag-aaralan ng 17 hanggang 21. Okay? So sa Rule 4, playing regulations, ang unang-una dyan sa Article number 8 ay yung tinatawag na playing time, tied score, and overtime. Okay? Sa rules na yan, playing time, tied score, alam na natin yan. First quarter, 10 minutes. Second quarter, 10 minutes, and so on and so forth. Overtime, 5 minutes extension. Di ba? Pag nagkaroon ng tinatawag na, yan na nga, nagkaroon ng tinatawag na parehas ni score, overtime. Di ba? Tie score and overtime. Okay, ano bang crucial sa rules and regulations na yan? Ang crucial. Kaya pag-usapan natin. Kasi commonly kailangan malaman natin is crucial. Ito ang tinatawag na interval of play. Okay? Saan natin makikita ang tinatawag na interval of play? Bago mag-start ang first quarter, bago mag-jump, meron tinatawag na interval of play. 20 minutes ang binibigay. According kay FIBA sa libro. Okay? Nandiyan dyan ang tinatawag na warm-up. Nag-warm up. Okay? Pagkatapos ng first quarter, bago magsimula ang second quarter, interval of play. Di ba? Sa FIBA, ang binibigay dyan, 5 minutes. Yan naman yung sinusunod dyan sa PSB. Yan naman yung sinusunod dyan. Pagdating ng tinatawag na half-time, 15 minutes ang binibigay. Kaya pa nakakapag-shower pa yung mga players. Di ba? And then, and so on and so forth. Interval of play. 5 minutes. Pag overtime, 5 minutes pa rin bago mag-start ng overtime. Ano ang nangyayari sa interval of play? Sa bagong rules and regulations? Ang referee pwedeng magbigay ng foul. Technical foul, unsportsmanlike foul, disqualifying foul. Okay? Sa FIBA rules. Hindi katuwiran na nasa interval of play. Okay? At hindi sila pwedeng tawagan ng technical foul. Or na unsportsmanlike foul. Okay? Paano nangyayari yung mga ganyang bagay, di ba? Halimbawa, kasi may nasa interval of play, binastos yung referee, binastos yung tauting official. Pwede mag-technical dyan. Para aware sila, alam nila na hindi sila pwedeng gumawa ng anumang bagay during interval of play kasi part pa rin yan ng game. Part of the game. Okay? Tatandaan natin yan, yung interval of play na yan. Okay? Ngayon, sir, dito naman sa tinatawag na article number 9, yung tinatawag na start and end of quarter and overtime. Alam natin, ang start ng isang quarter jump ball, kick off sa first quarter. Pagdating ng second quarter, third quarter, fourth quarter, and so on and so forth. Alternating, possession arrow. May arrow, sinusunod natin. Okay? Sa article number 9, ano ang crucial dyan? Yung tinatawag na foul na wala ng oras. Okay? Commonly ganito ang scenario. Tumira. Nasa area ang bola. Nagbase. Landing spot. Nagbase na, tapos na yung oras ha. Landing spot, naka-foul pa. Okay? O ibang scenario, kahit sinabihin dito, lumiyap. Nasa area ang bola, nagbase. Pagbagsak, may foul. Ang crucial na tinatawag na decision ng referee dyan. Okay? Kung common foul, regular foul, hindi na mapasok yan. Disregard na yan. Unless, unsportsmanlike foul yan. Hindi pwedeng i-disregard. Okay? Kailangan i-record pa rin. Counted ang tira, or kung hindi man pumasok ang tira, i-record ang foul. Ngayon, ano ang crucial pa rin dyan? End of quarter. End of quarter. UF. Tumawag ka ng UF. Bakit at sinahod talaga? Ang tanong, ano ang penalty ng unsportsmanlike foul? 2 free throws. 2 free throws. Ball possession. Ball possession. Basically.
Pero may mga situation na unsportsmanlike foul, pag counted, 1 free throw, last ball possession. Kung sa 3-point area, inanong bola, tinira, pasok, hindi pumasok, unsportsmanlike foul, 3 free throws, last ball possession. Hindi naman tayo naliligaw sa ganyang rules, alam naman natin yan. Di ba? Ngayon, nandun pa quarter. May UF kang tawag. Nangyari yan first quarter. Start ng second quarter. Throw in. Di ba? Sa opposite side. Gitna. Yun ang start ng quarter, commonly. Di ba? May UF. Di ba? Ang UF saan? Tinothrow in ng bola sa front court nila. Opposite side, throw-in lines, 14 second shot lang. Sa start ng second quarter, doon yung i-inbound. Hindi doon. Pero yung arrow position, hindi yun mababago. Okay? Kung kay Team A ang bola, si Team B ang gumawa ng unsportsmanlike foul, of course, kay Team A ang bola. Kung kay Team A ang arrow position, hindi rin mababago yun. Sa second position, kay Team A pa rin. Okay? Yun yung crucial doon sa article number 9. Okay? And then, article number 10, status of the ball. Okay? Status of the ball, live ball, dead ball. Alam naman natin yan eh. Once, paano nagiging dead ball? Pag pumito ang referee ng isang violation or ng isang foul, dead ball. Diba? Live ball. Once na binigay ng referee ang bola sa player, live ball. Dito sa throw-in. Once na binigay na ng referee ang bola doon sa shooter, sa free throw shooter, live ball. Okay? Yung status ng bola. Di ba? Ngayon, anong crucial sa rule number 10? Ay, sa article number 10, sorry. Anong crucial dyan? Eto. Puntahan natin ang OPRI para magkaklaro-klaro tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating madesisyonan ng maayos. Tumira si player A1. Away from the ball, nagkaroon, sa common foul muna tayo, nagkaroon ng foul si B2, away from the ball. Kasi of course, si A1, ang bantay niya si B1. Ganon, gumano tayo ng senaryo ha. Hindi pa pwede si A1 ang bantay si B2. Hindi ganon ha. Pinahirapan niya. Pinahirapan niya. Kaya ang hirap intindihin sa mga nagtatanong eh. Tumira si A1, away from the ball. Final ni B2 si A2. Okay? Nung pumasok ang bola, nasa air. Okay? Sa ganung senaryo, nung pumito ang referee ng foul, away from the ball, dahil si B2 ang naka-foul, ang bola live ball. Bakit? Nasa advantage situation sila ang Team A. Hindi natin pwedeng bigyan ng disadvantage. Okay? Counted, recorded ang foul ni B2. Okay? So, huwag yung bibigyan ng bonus. Walang bonus doon. Ang gagawin natin? Ball position. Same. Ball position, same. Kung hindi pa penalty ang Team A, ay ang Team B. Kung penalty na ang Team B, ganun talaga. Di ba? Double block talaga yun. Ito 2 free throws with line up. Okay? Binlag yan. Balik na rin natin ang sitwasyon. Sa OBRI, example pa rin yan. Okay? Tumira si A1. Away from the ball, si A2 naman ang naka-foul kay B2. Okay? Sa ganitong senaryo, nung pumito ang referee ng foul away from the ball kay A, ang alagayan ng bola sa area, dead ball na. Pumasok ang tira, knockout. Knockout. Kasi bakit natin bibigyan ng isang advantage situation ang gumawa ng disadvantage? Consistent ang rules. May consistency ang rules. Kaya kailangan ang ating aplikasyon, ang ating pagre-referee, meron din tayong consistency. Okay? Hindi po pwedeng consistent ang rules tapos tayo pumipito, hindi tayo consistent. Okay? So yun ang pinapakita ng principle ng rules. Okay? Not counted ang tira. Okay? Ngayon, ang foul ni A2 recorded, of course. Penalty ang Team A. May free throw? Wala. Kasi yun ay tinatawag na team control foul. Okay? Team control foul. Offensive.
Eh, ano ba mga klase ng offensive? May tatlong klase ng offensive, di ba? Ball control foul. Ako may hawak ng bola, ako naka-offensive, ball control foul. Offensive. Ako may hawak ng bola, kakampi ko, ang naka-foul doon, malayo, team control foul. Okay? Ang pangatlo, tayo ang entitled sa bola, walang laro, pero tayo entitled, tayo ang naka-foul, offensive foul. Kasi, entitled to the ball, foul. Offensive tayo. Anong senaryong gano'n? Entitled to the ball, foul. Eto, tumira si Iwan. Tumira si Iwan, na-shoot. Nung na-shoot, after naka-foul, si B2, ay A2. Sa kakampi ko, ako sa Iwan, tumira ako. Na-foul yung kakampi ko sa ilalim, pero pasok na yung tira ko. Of course, counted na. Ang foul, si Vitor, must be recorded. Okay? Penalty na ang team B. May free throw ba? Wala. Kasi, offensive foul nga. Okay? Entitled sila sa bola kasi nung na-shoot, dapat sila na ang maglabas, sila na. Siya pa pumaw. Offensive foul. Diba? So, yun ang sa status of the ball. Oo. Okay? So, ano tayo? Maliwanag tayo ron, ano? Yung ganong senaryo. Okay? And then, yung tinatawag, susunod na article yung location of a player and a referee. Itong article na to, simple lang yung article na to. Kailangan ma-identify lang natin kung saan tayo nakapwesto. Kapag nasa labas tayo, tumama sa atin ang bola, out. Kung nasa loob tayo, tumama sa atin bola, gusto, Rudy, huwag ka pipito. Good pa yan. Nasa loob tayo. Okay? So, ganun ang rules na yan. Ng article number 11. Okay? Article number 12, jump ball and alternating possession arrow. Itong rules na to, sa jump ball, ito, ang crucial dyan. Alam naman natin ang jump ball eh. Di ba? Sa jump ball, first tipo, di ba, jump ball. Pero may procedure na sinusunod. Alam naman natin yan. Ano ang crucial sa rules, sa pangyayari na to, sa procedure na to? Okay? Nung araw, kapag nag-jump ball yung dalawang jumper, kapag nagkakaroon ng foul, hindi natin tinatawagan. Kasi ang katuwiran natin, jump ball, hindi. Kung mayroon talagang illegal contact during jump ball pa lang, kahit sinong jumper dyan, tumawag kayo ng foul. Okay? Tawagan nyo ng foul. Ngayon din, hindi pa nga nag-jump, na kay referee pa ang bola, abay, nagigirian na. Tumawag ka ng foul. Ang tinawag mo ang sportsman-like foul. Naans po si Team B. Si player B2, naans po niya si player A2. Hindi pa nga nakahagis ang bola. Ano ang penalty ng unsportsmanlike foul? 2 free throws plus ball possession. Patiran natin yung dalawa. Okay? Dalawang free throw. Ngayon plus ball possession. Okay? Plus ball possession. Binibigyan natin ng plus ball possession? Hindi. Kasi hindi pa nga nagsisimula ang laro. Wala pang ball possession. Ano? Jump ball ulit tayo. Okay? So, maliwanag yun. Okay? Ngayon, mga brother, etong rules na to, during jump ball, simula pa lang. Kapag nagkaroon ng pagkakamali, huwag niyong tawagan ng backcourt violation sa jump ball pa lang. Kasi, hindi yan intentional, yung mga wrong, yung wrong court. Okay? Kapag na-identify nyo, pituhan nyo. Minsan nalilito rin tayo. Ano nangyari, nakashoot pa. Saka lang natin na-identify na violation pala, na ano pala yan, ibang court yun. Wala tayong magagawa ron. Valid yung shoot, yung attempt na yun. Valid na yun. Okay? Kasi, anong sinasabi? Kailangan maging alerto rin tayo para hindi iwasan natin ganun. Kung alam natin talagang wrong court na, ito agad natin. Maging alerto tayo, maging focus tayo. Okay? Wala tayong ilalagay, sabi ng rules, walang team, sa ganung pagkakataon, walang team na ilalagay sa isang disadvantage situation. Okay?
Pag inturo ng bola, doon mo ininterrupt kanila ang bola. Pero ipapaturo mo yan sa front court nila. I-mirror mo yun doon. Kasi wala nga tayong ilalagay na disadvantage sa pagkakataon na yun. Okay? Mamaliwanag yun? Yung umpisa pa lang ng ng jump ball na yun. Okay? And then, susunod na article yung tinatawag na control of the ball. Ito, control of the ball. Paano natin malalaman ang control of the ball? Na rest, di ba? Either yan isang kamay, dalawang kamay, control yan. Nadi-dribble, control yan. Nadi-dribble si sir, control yan. Hinawakan ni sir ng dalawang kamay, control yan. I-renes ni sir ng isang kamay, or either isang kamay, renes ni sir, control yan. Kaya yan ang control. Okay? Ibig sabihin, ang tapik, hindi nakontrolado ng isang player or ng team ang bola. Ngayon may senaryo ganito. Nag-dribble ako, dineflect ni sir. Palayo sir. Palayo sir. Nag-dribble ako, tinapik doon. Hahamapin namin dalawang bola, binangga ko siya. Anong tawag sa akin? Offensive. Bakit ako offensive? Kasi, kami pa rin ang may control ng bola. Walang, tinapik lang naman niya eh. Di naman niya na-control talaga. Okay? Team control, foul pa rin yun. Ganon ang tinatawag na paghahatol. Kasi crucial yan guys ha. Mamaya, crucial yung nangyaring ganyan. Bigyan nyo ng dalawang free throw yung Diba? Sabihin nyo, kung foul lang yun, ay loose ball foul lang yun, patay tayo. Okay? Sabugan laro natin. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga senaryo binibigay natin dito, yan yung mga senaryo na crucial talaga na pwedeng mangyari doon, na kailangan ilagay nyo rito sa isip nyo. Okay? So yun, next article yung tinatawag na goal when made in its value. Ito ang crucial. Siyempre, pinag-aralan naman namin yung rules na yan. Ito lang ang crucial sa goal when made in its value. Throwing. Tiniro ko ron. Para i-aliw sa kasama ko. Na-shoot. Hindi yan makaka-counted, tandaan nyo. Interference yan. Violation yan. Okay? Eto. Tumira ako. 3 points. Kapos. Sobrang kapos pa nga eh. Sumama sa board. Sa floor. Bumalik na shoot. Counted? Counted. Basket. Ilang 2 points. 3 points. Kasi legit ang tira ko. Legit attempt yun. Legit shot yun from 3 points. Okay? Kahit pa mahawakan ng ibang player yun doon at na-shoot, 3 points pa rin yun. Okay? Ngayon, ito ang senaryo. Okay? Tumira ako 3 points. Okay? Pag tira ko ng 3 points, na-foul ako. Nasa area ang bola. Ang flight pataas. Yung isang kasama, ako si player A1, na-foul ako ni player D1. Si player B2, malaki. Ang flight ng bola, pataas pa rin. Na-touch na legally. Pumasok. Counted? Hindi. Hindi. Maliwanag na hindi. Diba? Kasi yun ang bagong rules. Hindi. Ngayon parang, pag inintindi natin, napaka-imposible. Diba? Sa mga Pilipino, imposible yun, sobrang taas na lang yung player. Alam niyo kung bakit ginawa ng iba yun? Kasi sa Europe, sila ang gumagawa ng rules. At yung mga player sa Europe, ang lalaki. Diba? Ang lalaki talaga. Galit ang mga tagawawa. Pero just in case na marang nangyari yun, ano nyo na? Of course, kapag flight pababa, goaltending na yun. Diba? Pababa na yung bola eh. Hindi mo na pwedeng pakialaman yan. Okay? So, yun ang tinatawag na goal when made in its value. Okay? And then, yung tinatawag na throwing. Diba?
at ipuputol natin dyan. Break muna tayo. Basta tandaan nyo na yung mga crucial na sinasabi natin kasi yan talaga ang crucial lang. Lahat ng rules regarding sa mga articles yan, trust me, alam nyo. Alam nyo yan. Kasi sa tagal nyo nagre-referee, napaka-basic yung ibang rules. Ang pinag-uusapan lang dito yung crucial lang na talagang kailangan i-memorize natin just in case na mangyari yan, alam nyo kung paano di-decision. Okay? Maraming time, mga brother. Break time muna tayo. Pwede basta last 2 minutes ng fourth quarter or ng overtime. Non-scoring team. Okay? During, wala pang last 2 minutes ng quarter ng hindi allowed magpa-substitute during successful goal. Kasi ang oras kay FIBA, running time yan. Ini-stop lang yan. Kahit yan sa PSBL, ano na dyan? Kasi Pro League yan. Okay? Tuloy-tuloy ang oras niyan. So, ayun ang sabi sa substitution, rules ng substitution. Any team, pwede mag-substitute basta dead ball. Any team, gusto niya, palitan niya lahat, layers niya, lang problema. Okay? Doon sa tinatawag na entitled, okay? Entitled ng bola, halimbawa, substitution, last 2 minutes ng fourth quarter. Okay? Last 2 minutes ng fourth quarter or ng overtime, kapag nagkaroon ng substitution, doon sa successful ay sa non-scoring team, okay? Ang alam mag-substitute, yung lang, yung non-scoring team. Okay? Pag may nakita kayo magsasubstitute doon sa hindi po pwede yan kasi sila lang entitled sa substitution. Saan nagkakaroon ng entitled din ng isang team para substitution na unang na-entitled yung team during injury. Okay? Halimbawa, si Team A, nagkaroon ng tinatawag na injury, kailangan palitan si player A1. Na-injury si player A1. Of course, sinabi nung coach, substitute ko na to si A1. Yeah? So, substitute si A6. Substitute player para maging active player. Si Team B, din? Mag-substitute. Pero isa lang rin. Hindi pwede dalawa. Yun lang yung pagkakataon na pwedeng mag-substitute. Yung Team B, substitution. Okay? So yan, yung timeout naman, anyway, timeout naman kasi ang timeout ng isang team, isang quarter sa lang. First quarter, isa, second quarter, isa, third quarter, isa. Sa fourth quarter lang, naging dalawa. Okay? Ganun pa rin yung rules ng timeout. Pwedeng gamitin, pag di nagamit sa first quarter, pwedeng gamitin carry over sa fourth quarter. Carry over second quarter. Pero di na po pwedeng carry over dun sa third quarter kasi second half na yun. So any timeout na hindi nagamit during first quarter lang na yun. Start ulit sila sa sa third quarter ng isang timeout. Kapag di nagamit ang third quarter, pwedeng gamitin sa fourth quarter. Tatlo na timeout nila. Okay? Pero may rules pa rin doon. Kailangan dalawa magamit bago mag-last 2 minutes. Hindi pwede magkaroon ng dalawang timeout kasi sa last 2 minutes. Yan ang rules nila. Pero anyway, sa mga ligang labas kasi hindi na tayo tumitingin ng gano'n. Pero we are talking about the higher level. Okay? We are talking about Pro League, PSBL. Lahat yan, systematic. Anong sabi natin kanina? High level officiating is different from good officiating. Ang good officiating ginagawa natin yan. Diyan sa mga ligang labas. Kasi kailangan talaga natin gawin yan para hindi magkagulo. Kasi kultura. Di ba? Pero dito, sa high level officiating, sa PSBL, we're not talking about culture. We are talking about the rules. We are talking about FIBA rules. Okay? So, sa high level officiating, pag alam ng isang referee na anspo agad yan. Pag alam niya, kasi magtitinig na mga referee doon eh. Kapag napili ka PSBL, solid yun. Alam ng technical head na talagang pandong ka. Kaya once nagdesisyon ang referee yan at nakita, pumasok talaga sa criteria ng UF yan, matik yan. Anspo agad naman. Sa ligang labas din natin pwedeng gawin yan. Good officiating lang tayo. Common foul muna. Then, kwento konti, pasok na talaga. Then, my way. Decision sa table official, anspo talaga. Then, doon pa lang, habang tumatawag kayo ng anspo sa good officiating, tayo ron. Okay, so ganun na ano natin. Bernard, injured player ka sa gitna. Na ginagamit ni FIBA is for forfeit. Game lost by forfeit. Forfeited ang laro. Okay? Yun yung mga team na hindi talaga narating sa laro or kulang ang player, apat. Or during the game,
andun ang dami-dami. Eh, dahil sa hindi nila gusto yung kalaban o na pinaprotest at di sila pinagbibigyan, tas ayaw nila, muwi sila, forfeit pa rin yun. Ang default, sinasabi, game lost by default, naglaro na. Isang player na lang ang natira. So, hindi na po pwede. Ihinto ng laro. Okay? Kasi ang allowed ni FIBA hanggang ang 2 player lang. So, yun ang game lost by default. Okay? Sa game lost by default, kung anong final score, yun ang score. Unless na lang magkaroon ng sitwasyon na ang nanalo, behind ang score. Diba? So, 2-0 ang score. Sa game lost by forfeit, almost 20-0 yan. Okay? So, maliwanag. Yun naman ang rules ng At ang mga score na yan, napupunta yan sa captain ball. Kung sino yung captain ball, doon yan, may credit ang score. So, mga brother, ang ating part 1. Liwanag naman yun, ano lang yun. Kumbaga, part 1 natin. Tomorrow, sandali na. Sir Roy, bukas ba uli ang start natin? Ano ba? Launa. Throw in. Sige, mag-ano muna tayo. Magbe-break pala muna tayo. Lain narating ko. So, clock resume tayo. Parang ako napagod, no? Okay. Principle of legality. Ano ang pinatawag na players in the game? Mga principle po niya. Okay, legal position. Ano niya lahat? How to guard player who controls the ball. Paano pinapatay ang player na ng bola? Paano pinapatay ang player na walang dala ng bola? Of course, offensive play niya. Diba? Ano may post play? Paano pag post play yung position? Okay? Meron na sincere no chance sincere. Ito kasi wala. Pero sa pa rin sa tinatawag, pag tumawag yung PSP, meron yan. Okay? May rules na. And then may rules na kung paano yung tinatawag na illegal contact from the rim sa likod ng galing. Okay? Ngayon, ang pinupag sa 16 principles, brother, is symmetry principle. Ganito lang yan. Symmetry principle. Okay? So, sa panahon ngayon, sa parang mga regulations na malabas, both players na yung symmetry. Offensive player at defensive player. Okay? So, hindi niya na ng parehas na symmetry na yan. Kung sino ang player na pumasok sa symmetry ng isang player, siya ang may responsible sa utak na mangyayari ko. Same thing na dito sa tinatawag na principle of legality. Okay? So, ba? Paano natin hindi natin pwedeng tawagan ng isang defensive player, lalo kahit na yung mga kontak na nangyayari. Okay? Yung legal kontak na nangyayari. Once na may pakita ng defensive player, ang tinatawag na legal guarding position. Initial. Ano initial? Represent yung sarili niya. Ikaw may kailangan mo. Papakari ka sa'yo. Papakari ka. Di ka pumapakari sa'yo. Sa tingin niya, sa tingin niya, nasa tingin ka mo. Wala diba? Eto, nasa tingin ka natin. Kaya pag nagkaroon ng push ka ng note, at nagkaroon ng tingin ka, di ka nagkaroon ng yan. Hindi ka nasa sa tumatawa. Kasi nasa tingin ka natin yung position. Pero dito, natapos na legal natin, illegal contact yan. May effect doon. Okay? So, ano na kasi tayo? O yun, talagang pinupay na tinatawag na contact general principle sa referee is to officiate or referee the defense. Referee the defense. Kasi tayo, sa pinuno natin na pihapon natin sa rin natin pag-officiate. E talagang pwede naman mapadalay. Ano? Ano yung ganito? Anong pwede ka na dito? Dito, natin action. Natin action. Ano mo ang pinigil na dito? Defense. Huwag pa sila yung
judgment nyo. Okay? Kasi wala mo parang pagpapatuloy ng call ng kasama mo. Kung hindi siya tumawa, andun ka, at di ka maniwala, wala ka naman sa posisyon. Siya ang nasa tao na doon para makita yung katotohanan doon. Okay? Kahit ikaw sisi, gusto mong pag-uwi ng ano na wala kang karapatan. Lahat entitled, yung tatlong pwede sa loob ng court, entitled sa judgment niya. Sa call niya, at walang makakabali mo. Okay? Kaya sinasabi ko ng ruling na yan. Ha? So, out of bounds? Sa out of bounds naman, nagawa ko naman sinasabi yan. Sa out of bounds, huwag na hindi natin kita.